Ang pangalan ko po ay Ethan. 28 years old na ako at mahilig akong umakyat ng bundok. Ilang beses na rin akong nakaakyat sa iba't ibang bundok sa Luzon. Pero noon ko lang napagdesisyonan na akyatin ng Mount Pulag, ang bundok na sinasabi nilang pinakamaganda at pinakamisteryo. Hindi ako nag-iisa, kasama ko ang 3 kong kaibigan, si Jared, si Liam at si Noel. Dumating kami sa jump off bandang madaling araw. Malamig na agad ang hangin kahit hindi pa kami umaakyat. Nag-register kami, kumpleto ang permit at binigyan ng paalala ng ranger. Sumunod lang kayo sa guide nyo at wag na wag kayong hihiwalay. May naka-assign na sana kaming guide pero sinabi ng ranger na may kaunting delay. Habang naghihintay, may biglang lumapit sa amin na matandang lalaki. Payat, kulubot ang muka, nakalumang jacket at may tungkod na kahoy. Ngumiti siya sa amin. Ngiti na hindi ko maipaliwanag kung bakit nakakapanginig. "Sa Pulag kayo?" tanong niya. Tumango ako. "Ako na ang mag-guide sa inyo. Matagal na akong umaakyat dito," sabi niya. May kung anong kaba akong naramdaman, pero bago pa ako makatanggi, sumabat si Liam. "Ayos yan ah, mukhang veterano." Nagpakilala ang matanda. "Tawagin niyo na lang akong Lolo Andres." Hindi ko alam kung bakit, pero parang pamilyar ang pangalan, kahit sigurado akong ngayon ko lang siya nakilala. Nagsimula kaming umakyat habang unti-unting nagliliwanag ang paligid. Tahimik si Lolo Andres habang naglalakad, pero alam niya ang bawat liko ng trail. Hindi siya gumagamit ng flashlight kahit madilim pa. Napansin kong walang bakas ng pagod sa kanya. Habang kami hinihingal, siya steady lang ang lakad, parang kabisado. Hindi lang ang daan, kundi pati ang bawat hakbang namin. Pagdating namin sa Mose Forest, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa amin mula sa mga puno. Doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko agad binigyan pansin kanina. Walang ID si Lolo Andres, walang suot na official vest, walang kahit anong palatandaan na siya ay rehistradong guide. Tinapik ko si Jared. "Napansin mo ba? Parang hindi siya registered." Bulong ko. Bago pa siya makasagot, biglang huminto si Lolo Andres at dahan-dahan nagsalita kahit hindi kami maingay. "Huwag kang mag-alala, iho. Matagal na akong kilala ng bundok na to," sabi niya. Hindi ko matandaan na sinabi ko ng malakas ang tanong ko. Nagkatinginan kami magkakaibigan at doon ko unang napansin, wala kaming naririnig na kahit anong hayop. Walang ibon. Tanging tunog lang ng mga paa namin at ang tungkod ni Lolo Andres na tumatama sa lupa. At sa bawat tunog ng tungkod niya, lalo akong kinakabahan. Dahil pakiramdam ko, hindi kami ang gumagabay sa kanya papunta sa bundok, kundi siya ang unti-unting nagdadala sa amin papalayo sa trail. Doon ko napagtanto, hindi namin alam kung sino talaga ang sinamahan namin. Habang palalim kami ng palalim sa Mose Forest, doon ko napansin na wala kaming nakakasalubong na ibang hikers. Dati, kahit papano, may maririnig kang yabag o boses sa malayo. Ngayon wala, parang kami na lang ang natira sa buong bundok. "Lolo Andres, malayo pa po ba ang campsite?" tanong ko. Huminto siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw ang mga mata niya. Kakaiba, parang nababad sa hamog. "Malapit na. Kung saan kayo dapat huminto," sabi niya. Napatingin ako kay Jared. Kita ko sa mukha niya na ramdam din niya ang kaba ko. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapansin ni Noel na pababa na ang dinadaanan namin. Mali yun, dapat paakyat.
"Lo, pababa na yata tayo," sabi ni Noel. Tumigil ang matanda, tinukod niya ang tungkod sa lupa at biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid, parang may pumigil sa hangin. "May ibang daan ang bundok kapag gabi. Hindi lahat pabalik," bulong niya. Biglang may sumigaw sa loob ng gubat. Boses yun ni Liam. Pero si Liam ay nasa likod ko. Nakikita ko siyang nanginginig. Mula sa pagitan ng mga puno, may isang anino na hugis ni Liam. Parehong damit, parehong postura, pero baliktad ang mga paa. Napasigaw si Noel. "Putang!" Hindi niya na natapos ang salita. Biglang bumilis ang lakad ni Lolo Andres at sa isang iglap, nasa harap na siya ni Noel. Hinawakan niya ang balikat nito at parang hinihigop ang lakas ng kaibigan ko. Bumagsak si Noel sa lupa, nanginginig, halos hindi na makahinga. "Takbo!" sigaw ko. Tumakbo kami. Ako, si Jared at si Liam, habang naririnig namin sa likod ang tunog ng tungkod. Mas mabilis na ngayon. Paglingon ko, nakita ko si Lolo Andres. Mas matangkad na, baluktot ang likod at ang anino niya ay hindi sumusunod sa katawan niya. Nawala sa paningin ko si Noel. Hindi kami huminto hanggang sa makita namin ang ilaw ng ranger station. Halos gumagapang kami palabas ng trail. Pagdating namin doon, tinanong kami ng mga ranger kung sino ang guide namin. Si Lolo Andres," sagot ko, nanginginig. Biglang nag-iba ang itsura ng matandang ranger. Binuksan niya ang isang lumang logbook at pinakita sa amin ang isang litrato. Kapareho ng muka. "Si Andres, patay na yan. Mula pa 1989. Guide rin. Nawala sa Mossy Forest. Hindi na nakababa," sabi niya. Bumalik ang rescue team para hanapin si Noel. 3 araw sila naghanap. Ang natagpuan nila ay ang backpack niya. Malinis, tuyo, at may tungkod na kahoy na kasama. Pero hindi na siya nakita. Matapos yun, hindi na kami muling umakyat sa kahit saang bundok. Ako nga po pala si Mara, 24 years old. At gusto ko lang ikwento ang unang beses kong sasama sa isang hiking trip. Matagal ko nang pangarap makita ang Sea of Clouds ng Mount Pulag. Pero wala akong kaibigan na mahilig umakyat ng bundok. Kaya ginawa ko ang bagay na kinakatakutan ng marami. Naghanap ako ng makakasama sa Facebook group. Nagpost ako sa isang public hiking group. First timer po, looking for group pa Mount Pulag. Pasabay po sana. Hindi pa lumilipas ang ilang oras, may nag-comment agad. Isang babae. Lisa ang pangalan sa profile. Kasama raw siya sa maliit na grupo. 3 sila at may guide na. Mukhang maayos ang usapan. May itinerary, may meet up place, may picture pa sila sa bundok kahit luma na ang mga larawan. May kakaiba lang. Halos walang recent post ang kahit isa sa kanila. Pero binaliwala ko yun. Sabi ko sa sarili ko, baka hindi lang active sa social media. Nagkita kami sa meeting place bandang 3:00 ng madaling araw. Nandun si Ate Lisa, si Kuya Ron at si Ben. Pinakatahimik sa kanila. Lahat sila ay naka-hiking gear na. Maayos ang gamit. Pero napansin ko, wala ni isa sa kanila ang nagsiselfie o nagpipicture. "First time mo?" tanong ni Ate Lisa sa akin, nakangiti. "Opo," sagot ko. "Okay lang yan, basta sumabay ka lang sa amin," sabi niya. Tahimik ang biyahe papunta sa jump off. Walang masyadong kwentuhan. Kapag may tanong ako, sasagot sila pero parang maingat, parang may iniiwasan.
Pagdating namin sa registration area, lumayo sila sandali. Sabi nila, aayusin lang daw ang permit. Hindi ko na pinansin. Nagsimula kaming umakyat habang madilim pa. Ramdam ko ang lamig pero ang mas ramdam ko ay ibang klaseng bigat sa dibdib na parang may mali pero hindi ko matukoy kung ano. Sa Mossy Forest, napansin kong walang tunog ang paligid. Walang ibon, walang insekto, kahit yabag ng ibang hikers, wala. Normal po ba to? Tanong ko. Oo, ganito talaga dito, sagot ni Kuya Ron. May isang sandali na nadulas ako sa putik. Akala ko, babagsak ako, pero may humawak sa akin. Si Ben. Salamat, sabi ko. Ngumiti siya pero napansin kong sobrang lamig ng kamay niya kahit nakaglabs ako. Habang patuloy ang lakad, may kakaiba akong napansin. Hindi sila hinihingal. Ako pa lang ang pagod. Ako pa lang ang hinihingal. At kahit sa matarik na daan, parang hindi napuputikan ang sapatos nila. Pagdating namin sa isang pahingahan, bigla akong napansin na wala ni isa sa kanila ang umiinom ng tubig. Wala ring kinakain. Mara, kapag may nakita ka o narinig ka mamaya, huwag ka lang magtanong, sabi ni Ate Lisa. Bakit po? Ngumiti siya. Mas ligtas yun. Doon ko unang naramdaman ang tunay na takot. Dahil sa gitna ng katahimikan ng Mount Pulag, parang ako lang ang buhay sa grupong yun. Habang papalapit kami sa campsite, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Parang bawat hakbang ko ay may kasamang kaba na hindi ko maipaliwanag. Ang lamig ay hindi na galing sa hangin, parang galing na sa mismong paligid. At napansin ko na ako lang ang may anino. Sa liwanag ng headlamp ko, malinaw ang hugis ng anino ko sa lupa. Pero sa harap ko, kina Ate Lisa, Kuya Ron at Ben, wala. Kahit pa sabay-sabay kaming naglalakad. Huminto ako. Ate Lisa, bakit parang ako lang ang may anino? Tawag ko. Huminto rin sila, sabay-sabay. Dahan-dahang lumingon si Ate Lisa. Hindi na siya nakangiti. Mara, huwag ka nang tumingin sa mga ganong bagay, sabi niya, mahinahon. Biglang may narinig akong tunog ng sirena. Malayo pero malinaw, parang ambulansya. May aksidente po ba? Tanong ko. Nagkatinginan silang tatlo. Dito? Marami, sagot ni Kuya Ron. Bago pa ako makapagtanong ulit, biglang bumuhos ang hamog. Sobrang kapal na halos wala na akong makita. Nawala sa paningin ko ang trail. Nawala rin sila. Ate Lisa! Sigaw ko. May humawak sa braso ko. Akala ko tutulungan ako. Pero nang tumingin ako, wala akong nakitang kamay. Parang hinila lang ako ng malamig na hangin. Sa gitna ng hamog, may lumitaw na mga eksenang parang replay. Isang van na dumulas sa kalsada. Isang malakas na banggaan. Mga katawan na natabunan ng gamit pang hiking. At tatlong mukha na pamilyar. Si Ate Lisa, si Kuya Ron, at si Ben. Napahugulgul ako. Hindi totoo to. Dito kami natapos, bulong ni Ate Lisa sa likod ko. Paglingon ko, nakatayo silang tatlo. Luwa ang mga mata, maputla ang balat, at ang mga suot nilang damit ay bahagyang may dugo at putik. Bakit niyo ako sinama? Dahan-dahang lumapit si Ben. Hindi ka namin gustong kunin. Kailangan lang namin ng kasama para makabalik, sabi niya. Biglang bumigat ang katawan ko. Parang hinihila ko pababa ng lupa. Nakaramdam ako ng matinding takot.
Hindi dahil may gagawin sila sa akin, kundi dahil ayaw nila akong pakawalan. Sa huling lakas ko, tumakbo ko kahit hindi ko na alam kung saan ang trail. Nadapa ako, gumapang, at sumigaw. Tapos biglang liwanag. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Kinabukasan, kinausap ako ng mga ranger. Kunento ko ang lahat, ang Facebook group, ang mga pangalan at ang mga muka. Tahimik ang isang matandang ranger. Binuksan niya ang isang lumang folder at ipinakita sa akin ang balita. 3 hikers, isang babae at 2 lalaki. Namatay sa aksidente noong 2014 habang papunta sa Mount Pulag. Parehong pangalan, parehong muka. Tinanggal ang post ko sa Facebook group. Wala na rin ang mga profile nila. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung bakit ako yung napili nilang isama. Maraming nagsasabi na ang Mount Pulag ay tahimik, malamig at payapa. Pero para sa mga veteranong guide, may isang panuntunan doon. Huwag kang mag-iingay kapag gabi at huwag mong sasagutin ng boses na tatawag sa'yo, lalo na kung pamilyar. Noong 2017, may 5 magkakaibigan na umakyat sa Mount Pulag para sa isang overnight hike. 2 sa kanila, first timer. Kompleto sila sa gamit, may registered guide at maayos ang panahon. Normal lang ang lahat hanggang sa gabing yon. Bandang 10:00 ng gabi, habang nagpapahinga sila sa isang bahagi ng trail malapit sa Mossy Forest, biglang tumahimik ang paligid. Walang hangin, wala ring kuliglig. Kahit ang apoy nila sa maliit na bonfire ay tila ayaw umapoy. Napansin ng isa sa kanila, si Mark, na parang may paa na dumaan sa dilim. Akala niya ay ibang grupo lang. Pero nang sumilip siya gamit ang flashlight, wala siyang nakita. Maliban sa mga puno na tila masyadong malapit, kahit kanina lang ay may distansya pa. Maya-maya, may tumawag na boses. Mark. Akala niya biro lang ng kaibigan niya. Pero nang tanungin niya ang grupo, lahat sila ay nakatitig sa kanya, namumutla. Wala kaming sinabi, sabi ng guide, sabay higpit ng hawak sa dala niyang rosaryo. Muling tumawag ang boses, ngayon ay mas malapit na. Mark, dito ka. Ang problema, boses ng nanay niya. Napatay na. 2 taon na ang nakalipas. Biglang bumigat ang hangin. Parang may nakatingin sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Ang mga puno ay tila bahagyang gumagalaw. Hindi dahil sa hangin, kundi parang may dumadaan sa pagitan nila. Tumayo si Mark, parang nahihipnotismo. Pilit siyang hinila ng guide pabalik pero biglang may malamig na kamay na humawak sa braso niya. Hindi galing sa kahit sino sa grupo. Napasigaw siya. Sa liwanag ng flashlight, may anyo ng tao sa pagitan ng mga puno. Mahaba ang katawan, baluktot ang liig, at ang mga mata, walang puti, itim lahat. Unti-unti itong lumapit, habang paulit-ulit na tinatawag si Mark sa boses ng iba't ibang mahal niya sa buhay. Biglang nagsigawan ang grupo. Ang isa ay nadapa, ang isa ay nagsusuka sa takot. Ang guide ay nagdasal ng malakas, halos pasigaw. At saka nawala ang ilaw. Sa loob ng ilang segundo ng ganap sa dilim, may narinig silang parang may hinihila sa lupa, kasabay ng mahinang pag-iyak. Nang bumalik ang ilaw, wala na si Mark. Hinahanap nila siya hanggang madaling araw. May nakita silang bakas ng paa, papalayo sa trail, papasok sa
masukal na bahagi ng gubat, pero biglang nawala ang mga bakas na parang tinapos lang sa gitna ng lupa. Kinabukasan, rumisponde ang rescue team. 3 araw ang lumipas bago nila natagpuan si Mark sa isang bahagi ng bundok na imposibleng marating sa maikling oras. Wala siyang sugat, walang galos, pero ang mukha niya parang nakita ang isang bagay na hindi dapat makita ng tao. Ayon sa autopsy, heart attack due to extreme fear. Mula nun, may mga hiker na nagsasabing may lalaking nakikita sa mossy forest. Limang pangalan lang ang nakasulat sa logbook ng Mount Pulag. Si Arvin, si Joel, si Migs, si Rhea at ang guide nilang si Kuya Ben. Kompleto ang bayad, kompleto ang permit at malinaw ang bilin ng ranger. Huwag kayong maghihintay, lalo na pagpasok sa mossy forest. Maayos ang simula ng akyat, tawanan, kwentuhan, litrato sa bawat stop. Pero pagdating nila sa mossy forest bandang hapon, nagiba ang pakiramdam ng lahat. Biglang lumamig kahit naka-jacket na sila. Ang mga puno ay makakapal, baluktot at tila magkakadikit na parang ayaw nang magpapasok ng liwanag. Napansin ni Rhea na parang may kulang sa bilang nila. 5 tayo, di ba? Tanong niya. 5, sagot ni Arvin. Hindi, 6 tayo kanina, sabat ni Joel sabay tawa. Baka pagod ka lang. Wala nang umimik. Pagdating sa campsite, naglatag sila ng tent at nagluto. Habang kumakain, may napansin si Migs. May isang plato sa gilid na may kanin, pero walang umamin na kumuha nun. Baka nahulog lang, sabi ni Kuya Ben, kahit halatang hindi kumbinsido. Bandang 11:11 ng gabi, nagsimula ang malakas na hamog. Halos hindi na nila makita ang isa't isa. Doon na nila napansin na may isang tent na hindi nila inilatag. Luma at kupas ang tela, basa ng hamog. Kanino yan? Tanong ni Rhea. Walang sumagot. Sa loob ng tent, may narinig silang mahina at mabagal na paghinga. Parang pagod na tao. Hindi gumagalaw ang tent pero ramdam na ramdam ang presensya. Biglang tumunog ang kamera ni Joel. Automatic. Pagtingin nila sa screen, may kuha ng grupo. 6 silang lahat. Ang pang-6 ay nasa likod nila. Mahaba ang braso, nakayuko ang ulo, at ang muka blurred na parang hindi kayang kunan ng lente. Biglang may nagsalita sa likod nila. Bakit niyo ako iniwan? Sabay-sabay silang napalingon. Nawala ang tent, nawala ang hamog, pero nawala rin si Migs. Nagpanik ang lahat. Sinigaw nila ang pangalan niya. May narinig silang yabag palayo sa gubat, pero hindi tao ang tunog. Tumakbo sila papunta sa trail. Hindi na sila tumigil. Hindi na nila hinanap si Migs hanggang sa umaga. Kinabukasan, pumunta ang search and rescue team. 2 araw ang lumipas bago natagpuan si Migs. Nakaupo sa ilalim ng puno, nakaharap sa daan, parang naghihintay. Wala naman siyang sugat, pero ang kanyang bibig ay nakabukas na parang sumigaw ng matagal. Sa kanyang cellphone, may isang litrato na kuha 12:00 ng gabi. 5 tao lang ang nandun. Pero sa refleksyon ng pag, may pang-6 na nakatingin sa kamera. Magandang araw po. Ako si Vilma, 22 years old. Bagong pasok dito sa convenience store
sa may San Mateo, Rizal. First job ko to after graduation, kaya kahit graveyard shift, tinanggap ko agad. Sabi nila, madali lang daw. Linis, stock, assist sa customer. Pero nung ikatlong gabi ko pa lang, nagsimula ng maging iba ang pakiramdam ko sa lugar na to. Ang shift ko ay 10 PM hanggang 6 AM. Kasama ko lang madalas si Kuya Noel. Matagal na siyang staff dito, mahigit 5 taon na raw. Tahimik lang siya, tipong hindi madaldal, pero mabait naman. Una ko napansin, tuwing alas 12 ng gabi, hindi siya lumalapit sa bandang chiller kung saan nakalagay yung mga soft drinks at ice cream. Noong una, inakala kong tinatamad lang siya kasi laging ako ang pinapapunta doon kapag may kailangan ayusin. Pero isang gabi, habang nagre-rearrange ako ng mga soft drinks, napansin kong parang may gumagalaw sa loob ng salamin. Akala ko sarili ko lang yon, kaya di ko pinansin. Paglabas ko ng chiller, sabi ni Kuya Noel, "Vilma, huwag ka masyadong tumagal dyan. Sa may kanan ng chiller, madalas dyan may nagpaparamdam." Kuya naman, tinatakot ako. Wala naman eh. Pero seryoso lang siya. Hindi man lang umiti. Hindi ako nagbibiro. Kung sakaling makarinig ka ng tawa ng bata, huwag kang lilingon. Kinabahan ako ng bahagya, pero pinilit kong tawanan na lang. Bandang 1:43 AM, walang tao sa labas, walang dumadaan, puro ugong lang ng aircon at tunog ng fluorescent light. Nakaupo ako sa counter, nang bigla kong narinig na may tumatakbong maliit na paa sa loob ng store, parang bata. Napatingin agad ako, walang tao. Pero sa may CCTV monitor sa harap ko, sa may cam tray, yung nakatutok sa chiller, may dumaan. Maliit lang, parang bata, mga 6 years old, nakaputing sando, walang tsinelas at huminto sa mismong sulok ng chiller. Doon siya nakatayo, nakatingala sa camera. Kinabahan ako. Tinawag ko si Kuya Noel. "Kuya, tignan mo to, may bata." Pagtingin niya sa monitor, biglang nag-blackout ng sandali yung feed. Pagbalik ng signal, wala na yung bata. Sabi ni Kuya Noel, "Yan na nga yung sinasabi ko, huwag mong pansinin." Ngunit habang sinasabi niya yun, may kumakalansing na bote sa loob ng chiller. Parang may kumalabit. Lumingon ako. Sa mismong sulok, may maliit na kamay na nakadikit sa salamin. Pagkita ko sa maliit na kamay na nakadikit sa salamin ng chiller, para ako napako sa kinatatayuan ko. Ang kamay ay maputla, parang balat na matagal nang nalublob sa tubig. Habang nakatitig ako, dahan-dahan itong gumagalaw pababa na para bang dumudula sa salamin at iniwan ang bakas ng basang marka ng daliri. Lumapit si Kuya Noel. Hinila ako palayo. "Vilma, huwag kang titingin. Huwag mong masyadong pansinin." Pero hindi ko mapigilan. Nang lumapit ako muli, may mukhang nakadikit sa loob ng salamin. Isang maliit na bata, lalaki, mga 6 o 7 taong gulang. Maitim ang mata, walang puti. Ang labi niya, namamasa, nangingitim. Nakatingin siya sa akin, tapos dahan-dahang umiti. Yung ngiting parang wala ng buhay. Biglang pumugak ang ilaw. Nag-flicker. Pagbalik ng ilaw, bukas na lahat ng pinto ng chiller. Lahat ng bote at ice cream cup nasa sahig na, parang may nagkalat. Nagsimula akong manginig. "Kuya, may bata talaga." Sigaw ko, pero si Kuya Noel hindi sumagot. Nakatitig lang siya sa sahig, parang may nakikita.
Sinundan ko ang tingin niya. May maliit na basang yapak na dahan-dahang tumatawid papunta sa aisle ng noodles. Tanging tunog lang ng patak ng tubig ang maririnig. Bawat yapak may naiwan na markang basa. Tapos mula sa dulo ng aisle may tumawa. Tawa ng bata. Mahina, parang galing sa ilalim ng lupa. "Ate, laro tayo." Paglingon ko, wala na si Kuya Noel. Wala rin sa CCTV. Pero sa isang frame, bago mag-glitch ang screen, nakita ko siya, nakatayo sa may chiller. Parang may kausap na bata. Nakangiti siya pero parang pilit. Parang hindi na siya si Kuya Noel. Kinabukasan, dumating ang supervisor. Naabutan akong nanginginig sa labas ng store. Hindi ko maalala kung paano ako nakalabas, pero sabi nila nang makita nila ang CCTV footage, may isang frame na hindi nila maipaliwanag. Sa loob ng chiller, may batang nakadamit ng puti, nakaupo sa gilid at katabi niya si Kuya Noel. Pareho silang nakatingin sa camera. Nang subukang i-rewind, nag-crash ang system. Hindi na ma-play ulit. At si Kuya Noel, hindi na muling bumalik sa trabaho. Ang sabi ng management, nag-resign daw at umuwi ng probinsya. Pero ayon sa mga bagong staff na pumalit sa amin, tuwing madaling araw daw, may maririnig silang tumatawa sa chiller. Pagkalipas ng 2 linggo, nagpa-renovate ang store. Tinanggal nila yung luma at kinakalawang na freezer sa likod. At nang hukayin nila para palitan ng bagong linya ng kuryente, may natagpo ang maliit na kabaong. Lumang-luma, gawa sa kahoy, walang laman. Pero sa ilalim nito, nakabalot sa plastik ang isang lumang uniforme pang eskwelahan at isang ID card na halos mabura na ang pangalan. Ang natitirang mababasa lang ay Noel, grade 1. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.